Gusto nyo ba na ituro ko sa inyo ang dalawang pinakasikreto to make your man love you more? Maniwala ka sa hindi, yung nararanasan mong pagmamahal mula sa kanya ngayon, may isasagad pa yan. At kung hindi mo masyadong nararamdaman yung pagmamahal niya, yung pag-aalaga niya sa'yo, maisasagad pa yan. Mas lalo kang aalagaan, mas lalo kang mamahalin, as long as alam mo itong ginagawa mo, which is, isi-share ko sa inyo, itong dalawa lang naman, na kapag ginawa nyo, maniwala ko sa hindi, yung level ng pagmamahal niya at pag-aalaga niya sa'yo, tataas yan ng at least 10 to 20%. Pwede ba yun, kuya? Totoo ba yun? Of course, totoo. At kung excited ka at gusto mong malaman, simulan na natin. So number 1 na sikreto is that love and respect people or things that he love and care the most. You know, sometimes ito yung problema or hindi nakikita ng karamihan sa inyo. Kasi ang sa inyo lang, basta ang mahalaga, mahalin mo siya ng mahalin. Pero the thing is that whenever na natutunan mo rin na mahalin yung mga bagay na minamahal niya, yung mga tao na minamahal at pinapaalagahan niya, para sa kanya, minamahal mo rin siya. Actually, vice versa ito. Pwedeng-pwede rin na-apply sa mga babae. Kasi ganun tayo. Whenever na nakikita natin na may nagmamahal or may nagpapalaga sa mga tao or mga bagay na pinapahalaga natin, we feel like ginagawa nila yon sa atin or para din sa atin. That is why, mas lalo tayong nai-in love or mas lalo nating na-appreciate yung taong gumagawa ng love at respect sa mga bagay or sa mga tao na pinapahalagahan or minamahal natin. That is why, mga kapatid, matuto kang mahalin at respeto ang kanyang mga pamilya, kanyang mga tropa, ang kanyang mga kaibigan, or yung mga bagay like mga laro niya, business niya, or anything na nakikita mo na kung saan binibigyan niya ng halaga, binibigyan niya ng time. Matutunan mo yun sana, kapatid, na pahalagahan at mahalin. Huwag mo siyang pigilan doon, huwag mo siyang kontrolin doon, huwag mo siyang pagalitan sa mga bagay na whenever na ginagawa niyo or whenever na nilalapitan niya or whenever na pinapakita niya yung sympathy at pagmamahal niya, if ever na tao, sa mga tao o sa mga kapamilya o sa mga kaibigan niya. Kasi ang katotohanan, whenever na meron kang naipapakita na maganda sa ibang tao na kanyang pinapahalagahan, ginagawa mo nga rin yun sa kanya. So, ganun lang po kasimple. Okay? Ganun lang po kasimple. Pero, kapag kabaliktaran yung ginawa mo, that you begin to hate people that he loves the most, you begin na siraan yung mga tao na minahal niya or pinagkatiwalaan niya even before na nakilala ka, maniwala ka sa hindi, kahit may relasyon kayo, mawawalan yan ng pagmamahal sa'yo. Bakit? Kasi parang ginagawa mo na rin yun sa kanya. Imagine, pinagkatiwalaan niya tapos nagagalit ka or sobrang pinagsiselosan mo, at the same time, wala kang tiwala. Tinatamaan mo din yun or parang binabastos mo na rin yung kanyang ability to give judgment, like, pinagkatiwalaan ko to tapos bakit ganyan niya itrato na parang hindi ito mapagkakatiwalaan na tao, hindi ito mapagkakatiwalaan na kaibigan, hindi ito mapagkakatiwalaan na kapamilya. So para sa kanya is just an attack from you. Parang inaatake mo din siya personally. So iwasan mo na gawin yon, or even sa mga laro, wag mo siyang pagbawalan, or yung mga hobbies niya, gusto niyang gawin, like mountain climbing, ganun, or whatever na gusto niyang gawin, huwag mo siyang pagbawalan sa mga bagay na yun. Of course, i-warn mo siya. Of course, kung alam mo na hindi na tama or sumusobra na siya, then itama mo, pagsabihan mo, but never control his decision. Never control him. Kasi the more mo na ginagawa yon sa mga hobbies niya, sa ibang tao, sa mga kaibigan niya, sa mga pinagkakatiwalaan niya, parang ginagawa mo na rin yun sa kanya. And yun yung mga bagay na nakakadry sa amin. So, make sure to always show your respect, love, and honor sa mga bagay or sa mga tao na mahal niya at pinapahalagahan niya at may value sa kanya. Kasi kapag ginawa mo yon, ginagawa mo na rin sa kanya. And in that way, mas lalo kanyang mamahalin at mas lalo kanyang papahalagan. That's one of the deepest secret. Okay? So proceed na po tayo sa number 2. The deepest secret, if you want that a man loves you more, is that
real men wants you to depend on them. Almost lahat ng bagay sana, hindi ko naman sinasabing lahat, but almost, is that pangarap or gusto actually namin na mag-depend ka sa amin. Why? Yun yung nature namin, hindi rin namin alam. Kumbaga parang mas lalo kaming nagiging lalaki whenever na yung partner namin ay nag-depend sa amin. Don't get me wrong, of course, hindi porke na ganun yung nature namin, sasamantalayan mo na kahit na pagod, na kahit na napapagod na sa buhay, napagod sa trabaho, ipapagawa mo pa rin ang lahat ng bagay, hindi mo siya tutulungan. No, hindi yun yung point ko. Okay? Kung kaya mo namang gawin mo. But sana, most of the time is that ilapit mo sa kanya. I-share mo ito sa kanya para tanungin kung ano rin yung magagawa niya. Kasi nga sabi ko, kapag ginagawa mo yun, we feel like may tiwala ka sa amin. We feel like we are hero. We feel like lalaking-lalaki kami. And yun yung mas nagtitrigger ng dopamine namin, ng something hormone sa amin para mas lalo namin nagalingan, mas lalo namin iparamdam yung aming pagmamahal sa inyo. It's man's nature. Okay? I-try mo na maggawa ka ng experiment na kung meron kang gustong gawin, wag mo siyang i-inform or wag mo siyang tawagan, like uwi ka mag-isa, huwag mo siyang tawagan. Nakauwi ka na lang, tsaka mo siya tawagan. Mapapansin mo na parang naiinis siya. Or may nga mga bagay ba na meron sana siyang maitulong pero hindi ka tumawag or lumapit sa kanya. Tapos nalaman niya na ginawa mo in your own, maniwala ko sa hindi. Most of the time, naiinis siya, nababadrip yan. Kasi nga sa amin, gusto namin to serve you actually. Gusto namin na napapakita yung pagmamahal namin. And most of the time, yung love language ng mga kalalakihan is that act of service. Gustong-gusto namin na nagsiserve sa inyo. Kahit sa mga malilit lang na bagay pa. Gustong-gusto namin na ginagawa yun. So, make sure that most of the time, hindi ko naman sinasabing all of the time, and you need to consider naman, depende rin sa mood niya. Most of the time ay i-depend mo sa kanya. Most of the time ay ilapit mo ito sa kanya. Kasi it shows also that you respect him, it shows also that you honor him, it shows also that you care for him kapag ginagawa mo yun. And inside us, yun yung mga nagtitrigger ng pagmamahal sa amin, because like I always said, mararamdaman namin na you are depending on us. Yun yung nakakalaki. Even sa finances, kaya makikita mo most of the time, whenever na nagkukulang ka, gagawin ng tunay na lalaki yung kanyang part, matulungan ka lang. Especially kapag mahal pa ka. Pero kung hindi ka mahal, trust me, kahit mangangailangan ka, wala yung pakialam sa'yo. Yun ang katotohanan. Hindi ka niya mahal. Pero kung mahal na mahal ka, actually gagawa yan ng way para matulungan. And kapag natulungan ka, make sure na i-appreciate mo siya. Kasi kapag ina-appreciate mo siya, mas lalo niya pang gagalingan. Mas lalo pa yung maraming may offer sa'yo, magagawa para sa'yo. Lagi mong tatandaan yan, okay? So, konti lang po ito, dalawa lang po ito, but I hope na meron kayong natutunan and I hope na nakatulong po sa inyo. Please po, i-apply nyo ito and kayo din lang magbe-benefits, makikita nyo yung resulta, okay? Don't forget po to share this video and don't forget to hit the likes button and subscribe and follow for more videos. Thank you so much and God bless. Bye.